Hi guys! Welcome back to Lovely Seafarer Vlogs. So, ayan, for today's video, meron akong i-share dahil nga po may katanungan na naman sa ating YouTube channel. So, ayan nga po, hindi na natin siya mababanggit dahil ayaw nga po niyang magpa-mention. So, ang kanyang tanong nga po is, paano nga daw po ako nag-umpisa? Lalo na, pandemic noon. Nakwento ko kasi na pandemic nung graduate ako. So, paano nga daw po ako nag-umpisa? Paano ako nakapag-ipon? Paano ko na-process lahat ng papers ko? Meron daw po ba akong work experience sa land-based since pandemic noon? So, nalaman din niya na fresh graduate ako noon. Tapos, pandemic. So, alam niyo naman ang nangyari nung year 2020, di ba? 2019, 2020, di ba? So, yung nangyari nga po, kikwento ko na lang, graduate ako ng year 2020, pandemic noon, online lahat. Kami nga po yung na-online na graduation. So, graduate po ako ng HRM, okay? Graduate ako ng HRM, tapos, after ng graduation na yon, wala po talaga akong pinasukan na, in-applyan na trabaho, hotel, resto, wala. Dahil nga po, close din po. As in, close talaga. Alam nyo yan, nagsara lahat at nagsilagasan ng empleyado. So, wala talagang maha-hired. Diba? Kasi, nagtanggalan sila ng mga empleyado. So, paano kami na mga fresh graduate? So, ang ginawa ko niyan is nag-online selling business ako. Yes, online seller po ako, mga bossing, mga madam. So, ilang months din ako nagbenta-benta ng mga ukay ko hanggang sa nakapag-ipon po ako. At laking pasasalamat ko dahil nag-online selling ako. Salute sa mga online seller dyan. Malaking tulong po yun dahil yun po yung mga naipon ko noon doon. Yun po yung ginamit ko para makapag-process ng mga training ko sa pagbabar ko. Noong una, hindi ko pa gusto ang pagbabar ko dahil wala po yan sa choice ko. Kasi nga po, parang hindi ko pa alam. Parang gusto ko lang talaga nun is magtrabaho sa ibang bansa. Okay? O sa mga hotel, ganyan. Hotel sa ibang bansa, mga 5-star. Kaso nga lang po, wala talaga, hindi ko alam na ito yung ibibigay ng Panginoon sa akin. Na ito yung plan niya. So, nangyari niyan, nagkayayaan ng kami mga magbabarkada na mag-training ng pangsiman. Actually, gusto ko sana na mag-flight attendant. Kaso nga lang po, kung sabi ko sa sarili ko, kung ano yung mauuna, yun ang i-grab ko. Ngayon, nauna nga po yung pag-process ng pag-training namin ngayon sa mga requirements sa seaman. So, ano nga ba yung mga requirements ng seaman? Tulad ng sabi ko, kailangan nyo munang mag-training ng basic training para makakuha ng seaman's book. Kung gusto nyo pong malaman yung mga ibang training na kailangan, tsaka kung paano kumuha ng basic training, meron akong video dyan. Ilalagay ko na lang yung link para hindi kayo mahirapan, okay? So, ayan nga po, nag-training ako hanggang nakakuha ako ng mga certificate ko. Lahat ng mga trainings, lahat grinab ko, tinapos ko lahat. After nyan, mga bossing, mga madam, wala talaga akong literal na work experience. Kaya nangyari dyan, sabi ko sa isip ko, paano ako mag-a-apply niyan sa barko na wala akong work experience? Ang work experience lang na meron ako is online selling. At hindi ko alam kung magagamit ko nga ba yun. Ngayon ang nangyari, sa pag-stay namin sa Manila ng ilang months, masyadong malaki ang gastos. Sobrang laking gastos. Kaya pag-isipan nyo munang mabuti kung gusto nyo mag-umpisa dahil gagastos kayo dyan ng talagang malaking malaki. At hindi lang yung gastos ang masasayang pag hindi nyo tinuloy, kundi yung oras nyo din. 'Di ba? So, nangyari nga po niya, nag-stay kami sa Manila hanggang sa napaisip ako bigla na alangan na hindi ko pa ituloy. Nagdududa ako noon kung itutuloy ko ba o hindi. Kung mag-apply na lang ba ako sa hotel or kung paano. Ngayon, hanggang sa nag-ikot-ikot kami, pandemic talaga noon, talagang mahirap magbiyahe-biyahe. Kahit naglakad-lakad talaga kami dyan. Naranasan namin maglakad-lakad, lalo na dyan sa Ermita. Pumunta kami yan sa Calao, Ermita, ganyan. Nagpasa-pasa kami ng mga resume hanggang sa mayroon kami napuntahan na agency. Ayan, lahat talaga ng ipon ko, mga bossy, mga madam, ginamit ko talaga lahat yan, kaya laking tulong ang pag-online selling ko. No? So, yun, nagamit ko lahat yun hanggang sa makasampa ako. So, yung una ko talaga na work experience is sa pagbabarko. Binigay talaga ni Lord sa akin na makasampa. Kahit inter-island, alam nating lahat maliit ang sahod sa inter-island. Pero talagang grinab ko yun. Dahil ang kailangan nga natin, tinatak ko sa isip ko na hindi muna pera o sahod yung ina-afteran ko.
yung kailangan kong i-priority, kundi yung experience. So, ang habol ko talaga po doon nung sumampa ako is work experience. Hinayaan ko na kahit ilang sahod, kahit walang sahod. I mean, ang nasa isip ko noon, okay lang, kahit gumasto ako, basta meron akong work experience. Ngayon, talagang ginastusan ko talaga yon. Pagsampa ko ng inter-island ko, allowance lang ang meron kami. Wala kaming sahod. Hanggang sa ilang days ko lang sa barko, na-promote po ako. At dun lang po ako nagkaroon ng sahod. Pero minimum lang din po yun. Pero wala nga lang sa akin yun. Hindi yung sahod yung ina-afteran ko, kundi yung work experience. Kasi before ko ako magsampa ng inter-island, nag-search ako yan eh. Ugali ko kasi mag-search. Talagang plinano ko talaga. Nag-search ako, nagtanong-tanong ako sa mga kilala ko na nasa cruise ship kung ano yung mga work experience. Nakalagay nga po doon talaga is, dapat talaga may work experience ka na 1 to 2 years work experience. Sa 5-star hotel or sa resto, or pwede ding shipboard experience. Ibig sabihin ng shipboard experience is kung may experience ka sa pagbabarko. Kahit hindi cruise ship, kahit Roro passenger yan, pwede yan. 1 year to 2 years. So, nang dahil doon, 6 months lang sana yung gusto ko. Kaso nga lang, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko na lang siyang 1 year. Para talagang pasok na pasok siya sa 1 year to 2 years na hinahanap nila. Sa qualification, pasok pa rin siya. Kahit wala man akong work experience sa hotel and resto, at least meron akong work experience sa pagbabarko na inline din naman siya sa applyan ko pag sa cruise ship. So, ayan nga po. Tinapos ko 1 year 2 months ng pag-inter-island na talagang maliit lang talaga ang sahod. As in, allowance lang talaga, tsaka maliit ang sahod. Hanggang sa matapos ko yung contract ko na yun. After ng contract ko na yun, December pagka-uwi ko, nag-apply agad-agad ako sa cruise ship. Ang dami kong pinasahan, pero yung hindi ko pinasahan, yun yung nag-hard sa akin. Kaya talagang thanks God. Talagang plano talaga ni Lord. Alam talaga niya lahat yan eh. Kung talagang desidido ka, bibigay niya yan. So, yun nga po yung una kong ginawa. Yung mga nangyari sa akin, no? Kasi nga, online kami lahat. Hindi kami, graduate lang kami na online. Tapos, pati ang training namin. Wala din akong NC2. Wala akong NC2 na mga training. Wala talaga literal. Na ano lang ako kasi nanonood ako sa mga YouTube. Nagsisearch ako. Ugali ko yan mag-search kung pwede ba mag-apply kahit hindi nakapagtapos. Yung mga may pag-asa ba na makapagbarko kahit mga first timer. Yes, may pag-asa basta kayang-kaya mo, I mean, desidido ka talaga. So, ayan nga po, nang dahil dyan, pinush ko talaga. Kasi talagang gusto ko. Ginawan ko ng paraan. Hindi pwedeng dahil wala akong pera, hindi ko itutuloy. Talagang pinush ko ng pinush. Hanggang ngayon, ito, thanks God. Ito na nga po yung first na ship ko sa international cruise ship. And thank you so much sa aking company ngayon dahil binigyan ako ng opportunity na to. Sobrang thankful talaga ako. At dito pa talaga sa napakalaking company din. Ito yung naibigay sa akin. Isa sa pinakamalaking company ito. At napakaganda. Kaya talagang grinab ko talaga tong opportunity na to. Nung nagkaroon sila ng walk-in interview. Grinab ko talaga at inigihan ko talaga ang interview ko. Para ma-sureball ko na pasok talaga ako. At yun nga po, kailangan talaga may work experience. At ngayon ito na, nag-uumpisa na naman po and kailangan natin magtrabaho mabuti. Dahil nga po binigay itong opportunity na to, so kailangan natin magsumikap ng maigi. 'Di ba? So ayan, I hope na meron kayong nalaman and nakapag-share ako sa inyo and magiging motivation na din yun sa inyo, lalo na sa mga aspiring dyan. Hindi hadlang kung wala kang pera, okay? Kung walang-wala ka. Kasi kung talagang gusto mo yung isang bagay na yun, magagawa mo yun eh. Magagawan mo ng paraan, basta desidido ka, tsaka samahan mo ng dasal. Wag na wag kang susuko. Yun lang yun. Kasi kung nakaya ko, nakaya ng iba, mas kaya mo yun, okay? Bye-bye, dahil time na po namin, okay? Bye-bye, bye-bye. Please don't forget nga po na pa-follow tayo mga bossy, mga madam, and then sa YouTube natin, please don't forget na i-subscribe tayo and pa-react naman po dyan. Thank you and bye-bye and God bless.